Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ito Gayas TV, OFW dito sa bansang Kamil, bansa ng Kuwait. Pag-uusapan po natin itong lumalabas ngayon sa mga balita na ito si Manny Pacquiao daw ay kung magiging pangulo daw siya ay balak niyang tapusin daw yung kahirapan sa Pilipinas, lalo na dito sa mga informal settler or mga urban poor areas. Magpapatayo daw siya ng maraming subdivision at mga gusali building, parang condo na style. So, maalala ko yung pinatayo din ni Irap dyan sa Taguig sa may Maharlika Village na kung saan marami ring mga Muslim doon na nakatira, no? Siguro malamang ganyan ang kanyang gawin. Pero pag hindi masama ang kanyang plano, maganda din yun. Pero may pero. Hindi ko na lang ilayo ng mga istorya dito sa pinsan ko na galing din ng Saudi Arabia. May babahay si Irap daw malapit doon sa doon banda sa Bulacan, pero malapit na doon sa boundary daw ng Nueva Ecija. Nakabili nga siya doon ng isang bahay at lupa na yun. May nagbinta sa kanya na may-ari kasi ayaw niya tumira doon. So bininta sa kanya ng 15,000 lang, ganun kamura. So doon sila tumira, kaso umalis din doon katagalan dahil nga sa ayaw ng asawa niya doon, malayo daw sa kabihasnan, malayo sa kalsada. Medyo naboboring doon. So bininta din yun ng pinsan ko doon sa iba. So ang ibig kong sabihin is, kahit pa magpagawa si Manny ng mga subdivision, kung yung area naman is andoon naman sa paanan ng bundok, gilid ng bundok, walang hanap buhay doon, tapos yung mga asawa ng mga mag-asawa doon, limbawa yung mister nila or misis nasa Maynila nakatira, tapos ganun o yung tirahan gagaya ng meron doon akong kakilala na nasa Montalban, Rizal, na andun pa hanggang ngayon nandoon sila nakatira. Malayo din yun sa kabihasnan kasi may kakilala din ako doon sa Binangunan, Rizal. Sabi nga niya malayo. So kung ganun, ibabalik at babalik din yun, ibibinta din yan ng mga taong napagkalooban ng bahay at lupa, ibibinta sa iba at babalik na naman kung saan sila pwede magtayo ng barong-barong. Diba? So ang mas maganda dyan, kung plano ni Manny Pacquiao talaga, halimbawa kung siya ang manalo, pagkapangulo, magtayo siya ng mga subdivision or condo, doon talaga niya itayo ang mga yan sa mga areas na matao o hindi malayo sa kabihasnan, dahil kung magkagayon naman ang style, wala rin titira doon. Gagawin lang din nila yun kung ano yung nangyari doon sa sitwasyon ng pinsan ko. Ganun din ang gagawin ng mga nasa urban poor kung magkaroon man sila ng pabahay, no? Dibinta din nila yun at babalik sila doon sa mga ilalim ng tulay, ilalim ng malalaking mga kung saan dyan na lang baro ko. Nandito ako nung nasa Maynila ako, promise. Hindi ko maintindihan kahit sa gilid ng bangko. Doon nakatira ako sa May Paco, Manila, bago ako umalis pa punta dito Kuwait. Diyos ko, gilid ng bangko na BPI ba yun? Karton-karton lang yung kanilang pinagtagpi-tagpi. Tapos yun, mayroon silang kariton. Ang nakakapagtaka pa, may 3 anak. Basta mapapaganon na lang ako sa mga kasama ko. Ano ba nangyari? Wala nang matinong hanap buhay, walang bahay, nag-anak-anak pa. Yun ang hindi ko maintindihan sa ibang mga Pilipino, sa totoo lang. Wala ka nang matinong trabaho. Dapat magplano ka din, no? Hindi yung puro ka lang pasarap. Kawawa yung bata, gaya yung na-feature doon sa Jessica Soho ba yun o saan ba yun? Doon lang taga Samar, napadpad sila sa Maynila nang dahil doon sa Yolanda na bagyo. Tapos nakatira sila sa kariton na lang, kung saan sila maabutan ng dilim. Doon sila mamahinga sa kariton. Doon lang sisilong sila sa mga gusali-gusali, halimbawa pag uulan, para hindi sila mabasa. Ang nakakapagtaka pa, may sanggol na parang 2 buwan ata yun or 3 buwan doon sa kariton. At tinutulak-tulak yun ng mag-asawa na andun yung bata, parang na may ano lang siya sa taas na inaanuhan lang ng mga yung kumot. Hindi maganda yung ganun, sa totoo lang. Babae din naman ako, no? At ayoko ganun. Kung ganun naman lang ang sitwasyon, mabuti pa mag-isa ako sa buhay.
kaysa mag-anak-anak ako tapos hindi ko kayang alaga. Wala akong maibigay na magandang kinabukasan sa anak ko. Wala akong magandang patuluyan sa kanya or maipakain man lang. Sa totoo lang, ayoko ng ganyang style. Kaya dapat din sa mga babae, mag-isip din. Hindi puro yung sarap ng sarap. Isipin din yung resulta nun, di ba? So balik tayo dito sa issue ng pabahay ni Manny Pacquiao. Hindi masama mangarap, di ba? Pero isipin natin na nasa tama din. At saka yung sabi niya, wakasan din niya yung corruption. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil marami na si Tatay Digong. Grabe ang kanyang bakbakan kontra corruption. Pero hindi talaga naaalis ang corruption. Andyan maraming sa kanyang palibot niya Maraming ang mga corrupt dyan ng mga tao. Lalo na sa partido niya, di ba? Saan yun? PDP. Isa din yan sa mga corrupt. Lalo na itong mga nasa sangay sa DSWD, sa DepEd, saan yan, sa Dole, kung saan pa maraming corruption. Kahit anong ang gagawin ni Tatay Digong, hindi niya yun maubos-ubos. Hindi niya yun mapababa ng madalian ng ganun na lang. Dahil kayong mga taong nakaupo dyan ay matagal na dyan sa posisyon nila at matagal na silang nangungurap sa kwarta ng bayan. Tapos ito si Manny Pacquiao pa, gusto niya wakasan ang korupsyon. Bakit gusto niya ibalik ang ABS-CBN? Kung nangungurap din naman yung ang ABS-CBN, hindi lang sa gobyerno. Doon din sa taong bayan. Marami rin silang asunto sa gobyerno. Hindi nila binabayaran hanggang ngayon yung mga nanalo sa labor case. Hanggang ngayon, hindi pa nila binabayaran dahil napanood ko yun sa isang hearing doon na sinabi sa Kongreso, na sinabi ni Kong Rimulya na hanggang ngayon hindi nagbabayad ang ABS-CBN, nagpapasarap lang sa buhay. So ngayon, lalo silang hindi ngayon magbabayad ng labor law, na labor case nila na sa mga tao na nagdemanda sa kanila. Dahil nag-declare sila ngayon, noong mga 2-3 days ata ngayon, nagsabi sila na nalugi daw sila ng mahigit 13 to 14 billions sa loob lang ng isang taon mula nang nag-umpisang nagsara ang ABS-CBN. So walang mahihita ang gobyerno dyan, hindi nila mapupwersa ang ABS-CBN na magbayad. Dahil sinabi na nila, matalino ang ABS-CBN. So kung ganyan din, so paano mawakasan ni Manny Pacquiao ang corruption sa Pilipinas kung siya mismo ilang bisis na yan pinupos kay Tatay Digong na ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN? Kung dyan nga sa kanyang partido, maraming dyan corrupt. Hindi nga niya iyon matuligsa. Mahihirapan siya dyan halimbawa manalo si Manny Pacquiao tapos PDP. Sa tingin niya mapapaikot niya yung mga tao dyan na bitirano na dyan sa PDP. Na ito, sumunod kayo sa akin. Otherwise, may ganitong gawin ko. Maniwala ka naman dyan. Si Manny Pacquiao pag nanalo, wala yan. Ano lang yan siya. Uto-uto. Sa totoo lang. Wala akong against kay Manny Pacquiao. Mabait na tao yan. Siyempre maraming natulungan. Naawa nga ako kasi siyempre binoto ko yan siya dito sa Kuwait na nung senatorial election. Binoto ko siya dahil kapwa ko siya taga Mindanao at siyempre malapit yung area ko sa kanyang lugar. At saka mabait siya siyempre. Kaso lang nadadala siya ng mga sut-sut ng mga amoyong yan sa kalikod. Mga demonyo na nagbubulong-bulong sa kanyang tinga. Ganyan. Nadadala siya nun. Kaya napasama tuloy si Manny Pacquiao sa totoo lang. Napanood ko kanina yung interview niya kay Katunying. May mga sinasabi siya doon na parang naaawa din ako siyempre kasi nawalan na yung ibang tao ng respeto sa kanya kung ano nang pinagsasabi-sabi na hindi maganda. Nasasaktan din ako siyempre. Pero kasalanan din niya yun kasi nagpapadala siya sa mga sut-sut ng mga tao sa likod niya. Hindi niya pakinggan yung taong bayan. Yung taong bayan nabubuto sa kanya. Doon siya nakikinig sa kanila sino ba yun? Monsayak na yun. At kung sino pa dyan sa mga PDP laban na sa mga oligarko. Siya makinig dyan kasi hindi yan sila bubuto doon. Tayo na mga Pilipino, na mga
netizens ang bubuto sa kanya, ang pipili. So dapat sa atin siya makinig. Pag sinabi natin, huwag kang tumakbong presidente dahil hindi mo pa tayo mag-aral ka pa nga ng mabuti, labi na sa geopolicy, sa foreign relations, ganyan. Bata pa naman siya, 42 pa lang. Hindi naman siguro masama kung aabot siya, mag-aral siya hanggang 60 siya, tapos tatakbo siyang presidente, di ba? Kailangan ready siya. Hindi niya ngayon, huwag niya ipilit ang sarili niya ngayon at huwag niya ipilit kung ano yung pinagsusot-sot ng mga demonyo sa likod niya. Taong bayan na mismo ang nagsabi, huwag kang tumakbong pangulo, tumakbo kang senador. So, ibig sabihin, gusto pa rin natin siya, si Manny Pacquiao, oo po, sa politika, pagka senador, hindi pangulo. Yun kasi ang mahirap kay Manny Pacquiao dahil pinupush niya kung ano yung gusto niya. At lagi na lang yung issue ng politika, inaano siya, ibang hinahambing niya sa boxing, magkaiba yun. Oo nga, patalinuhan din ang boxing kung paano ka umiwas sa kalaban, sa mga suntok ng kalaban, yung mga galaw. Iba sa politika, mas kalahati lang, katiting lang yung boxing na yan kung ikumpara mo sa politika. Kung si Tatay Digong nga, na ilang taon na iyon, mahigit na iyon, 30 years, umupo bilang politiko sa Davao, naging fiscal pa iyon, naging congressman isang term dahil hindi siya makatakbo noon dahil tapos na yung term niya pagka-mayor. Medyo nahirapan nga nung nagpresidente siya, lalo na dumating itong pandemya. Tapos para kay Manny Pacquiao, easy lang. Wala ka naman dyan. Si Manny Pacquiao, pag manalo yan, tota yan. Taga-ano lang yan, parang utosan lang yan sa loob ng Malacanang. O gawin mo ito, pirmahan mo ito, i-announce mo ito. Ganyan lang mangyari kay Manny Pacquiao. Wala nang iba. Kaya, bahala na si Manny Pacquiao kung gusto niya talagang i-push ang kanyang sarili, magpresidente. Bahala na siya, basta tayong mga DDS or Marcos, magkaisa tayo, basta para sa atin, DDS at Marcos, wala lang iba. Magandang araw po. Maraming salamat.